Uusapan natin ngayon mga kaistorya ang approve 2025 6.326 trillion national budget ng Pilipinas. Constructive, objective, and balanced and fearless opinion. Mag-Istorya Infoblogs with Papa RD. Uusapan natin ngayon mga kaistorya ang approve 2025 6.326 trillion national budget ng Pilipinas. But before that, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow, like and share on my Facebook account and TikTok account, Mag-Istorya Infoblogs, mga kaistorya. Yung national budget, that is an image kung ano ang priorities and direction ng ating gobyerno. And so far, nakikita natin mga kaistorya, malaki pa rin ang pie share ng infrastructure. Ganun lang sila sa education eh. Point something lang yata ang lamang ng education. Kung ako lang ang masusunod mga kaistorya, ang gusto ko sanang tutukan natin, i-prioritize natin is agriculture. Agriculture, because that is our strength. Pero if I am not mistaken, nasa mga 200 billion lang po ang budget ng ating agriculture. Ano ang magagawa ng 200 billion para mas mag-improve pa at mas ma-develop pa ang ating agrikultura sa Pilipinas? Kasi yan ang common na reklamo ng mga Pilipino, ang mamahal ng mga bilihin, lalong-lalo na sa mga pagkain ngayon. Isipin mo yan, mantakin mo yan mga kaistorya, ang kilo ng kamatis 200 pesos plus. Ang kamatis, kung ganun yung presyo ng kamatis, hindi na siya pangsahog, pwede na siyang ulam na. Mas mahal pa sa galunggong ang kamatis eh. Mas mahal pa ang kamatis kaysa sa isda eh. Ang agrikultura, dito kasi sa Pilipinas, hindi tayo mahihirapan kapag tinutukan natin ng agrikultura, because our soil is agriculturally blessed. Diba sabi ko, lagi kong sinasabi sa vlog ko na mahulog lang yung isang buto ng pakwan dyan, a few days after tutubo na yan eh. Ganon ka-bless yung lupa natin sa Pilipinas. Kung tutukan pa natin, i-develop pa natin ang ating mga lupa sa Pilipinas, mag-i-improve yung agricultural products natin, yung agricultural industry natin. Bakit ang mahal ng ating mga pagkain? Bakit ang mahal ng karne, ng gulay, ng prutas ngayon? Kasi most of our products are imported na. Yung imported kasi expenses yun eh. Bibili tayo sa ibang bansa. And when we buy from other countries, we are using dollars. And we know na weak ang peso natin ngayon, ang peso currency natin. Mataas ang dollar. So bibili tayo doon, ang taas na. Pagbili pa lang natin, mataas na pagbili natin. So how much more kapag ka-distribute or ibinenta natin dito sa Pilipinas, mas lalong mamahal yon. Kaya mahal talaga ang bilhin natin. Kung i-develop natin ang ating sariling production. Law of supply and demand, 'di ba? Ano yung law of supply and demand mga kaistorya? Pag mataas ang supply over demand, bababa yung presyo. Simple mathematics lang 'yan eh. Mataas ang supply kaysa demand, price will go down. I-develop nga natin, sabi ko nga, i-develop natin ang ating rice farm, vegetable farm, fruit farm, hog industry natin, fishery natin, poultry, di ba? Kaya magagawa natin yon kung hindi mapetex-petex ang budget natin sa agriculture. Talagang lakihan natin ang budget sa agriculture para magawa natin ang gusto natin gawin para mag-boost ang ating agrikultura. Kasi ang agrikultura mga kaistorya sa Pilipinas, kapag tinutukan natin yan, it will boost our economy. Matutuwa ang maraming mga Pilipino. Matutuwa, majority of the Filipino people will be happy kapag mag-improve ang ating agricultural production dito, kasi bababa yung presyo ng mga gulay, bigas, prutas, karne, di ba? Manok, isda.
Bababa yun eh. Kasi marami yung supply, over demand eh. Paano yan? Yung sinasabi ko eh, bawat LGU magkakaroon ng sariling production, food production nila. Kakaroon ng sariling rice farm, magkakaroon ng sariling vegetable farm, kakaroon ng sariling hog industry, poultry, fishery, fish pond. Every LGU yan, kukumpitin nila. Ilan ba ang residente natin dito? Ilan ang residente natin? Ilan ang dapat nating i-produce to supply the needs of our residents? Feasible ba yan, Papa Ardy? Yes, it's very feasible. Naalala nyo, way back 2021 o 2020 mga kaistorya, nung nagkaroon ng COVID, di ba nagpalabas ng memorandum circular ang local government ng Bukidnon through Governor Subiri na hindi muna sila magsusupply ng bigas sa ibang mga LGU kasi yung bigas nila is enough para mapakain nila ang kanilang mga residente sa Bukidnon. So meaning to say, pwede pala yun na magkaroon tayo ng programa sa agrikultura na yung mga sarili natin mga residente sa bawat LGU ay kaya ng supplyan mismo through our own agricultural production. Magagawa natin yan kung ang budget natin sa agriculture hindi papetiks-petiks. Para sa akin, yung 200 billion na budget, papetiks-petiks na yan for agriculture eh. Dapat gawing trillion yan eh. If we really want to develop our agriculture in the Philippines, yun ang taasan natin. Yun ang i-maximize natin. I mean, yun ang maximum. Sorry, that's not maximize. Yun ang maximum budget mga istorya. Bakit? Para masuportahan natin mga farmers. Mabigyan natin sila ng mga sapat na mga trainings. Ng mga sapat na trainings and seminars. Paano magiging best farmer. Masusuportahan natin sila sa mga the best pesticides in the world. Fertilizers. At yun, isa pang pinakamahalaga. Kakaroon tayo ng mga matitibay at mga magagandang ano ba yun? Irrigation system. Di ba? Irrigation system. Pag mataas yung food production natin, over demand, bababa yung presyo. Pag marami ang supply natin, enough to supply the needs of Filipino people, ano ang gagawin natin sa sobra? Ibenta natin, export natin. When you say export, that means income. Kasi kapag sinasabi mong export, you sell. And when you sell, that is income. But when you import, that's buying. Buying means expenses. Sana ay ma-realize nila yan. Itong punto natin. So, kaistorya, ano ang point mo? Ano ang comments mo sa pinag-usapan natin? Please don't forget to write your comments below. Para, lahat ng mga comments, i-replyan ko yan eh. Don't forget to write your comments below. And pag gusto nyo pa na mga ganito mga content na walang kinikilingan, walang biases, walang panig na pinapanigan, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow my TikTok account and FB page, Mag-Istorya Info Vlogs. Thank you so much. Till next time.